Sa pagkakaintindi namin, wala na. Or kung meron man, ito ay to formally endorse all the documents and the affidavits gathered to the ICI. Bago pa man tuluyang bumaba sa pwesto si late First District Representative Martin Romualdez bilang House Speaker, nagbaba na ito ng direktiba sa political party at House leaders na ihinto na ang pagdinig ng House Infrastructure Committee o Infracom kasunod ng pagkakatatag sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang inihayag ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Kaya inaasahang ititigil na ang isinasagawang investigasyon ng Joint House Panels sa maanumalyang proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan kabilang ang mga kontrabaha. Inaabangan na ngayon ang magiging hakbang ng bagong luklok na House Speaker na si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III sa bagay na ito. Lalo na't una na nitong tiniyak ang pakikipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Meron ng parang consultation and later on direktiba galing kay Speaker Martin Romualdez na ihinto nyo na yan unless you're going to deal with legislative measures to instigate safeguards so that it will not happen again. Sa pagkaintindi ko naman, nirirespeto niya yung mga naunang meeting at consultation na naganap. Nag-usap silang dalawa eh. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Ayon naman kay House Infracom Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Rodon, walang direktiba sa kanila na i-terminate o suspindihin ang proceedings. Gayunman, bukas sila na suspindihin ito oras na magsimula na ang trabaho ng ICI. Nagpahayag din ito ng kahandaang ibahagi ang impormasyon at dokumentong nakalap ng Joint House Panels sa komisyon. Dagdag pa nito, naghahanda na ang Joint House Panels para sa susunod na pagdinig na nakatuon sa mga ghost and substandard projects sa Bulacan, gayon din sa mga proyektong ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa probinsya ng Benguet. Samantala, iminumungkahi naman ni Navotas City Representative Toby Chanco na hingin na ng Kamara ang medical certificate ni Ako Bicol Party List Representative Saldico para malaman kung life-threatening ba ang medical condition nito. Nauna nang ipinahayag ng tagapagsalita ng Kamara na nasa Estados Unidos ang kongresista para sa medical treatment. Si Ko ang House Appropriations Panel Chair noong 19th Congress at iniuugnay sa kontrobersya sa 2025 budget na nagpondo umano sa mga maanumalyang proyekto. Kasi hanggat hindi siya pinauuwi, ang impression ng tao, ang isip ng tao ay pinoproteksyonan siya ng House of Representatives, diba? So dapat gumawa tayo ng more proactive action na pakita na talagang sinisikap. Tinanggap lang natin yung sinabi na nasa medical check-up. Yun, tinanggap na natin, hindi natin hiningan ng medical record. So we did not exert any effort. I believe we leave it to Speaker Boji Dino to announce his plans. So yung mga bagay-bagay na yan, ang mga titingnan, and then yung mga proseso kapag umaalis ang kongresista, hanggang saan tayo magiging lenient, saan naman tayo magiging istrikto, ito yung mga bagay-bagay na pinag-uusapan. Mismong ang presidential son na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na ang humihikayat kay Congressman Ko na bumalik na ito ng Pilipinas at harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.